Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw din po. Maaari po bang tumayo ang lahat para sa panalangin? Ginoong Elmar, maaari po bang pangunahan ang ating panalangin? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bago umupo ang lahat, maaari po bang ayusin ang inyong upuan at pulutin ang mga basura na nasa inyong upuan o sa gilid ng inyong upuan. Okay, maaari na po umupo ang lahat. So, sa nakaraang talakayan ay tinalakay natin ang patungkol sa pagkilala sa sarili. Sino po ang maaaring magbalik tanaw sa ating nakaraang talakayan? Binibining Princess, sige na po. Ang ating po tinalakay ng nakaraang linggo ay ang patungkol sa pagkilala sa sarili. O maaaring din tawagin pag-unawa sa sarili. Dito natutukoy natin ang ating kalakasan at kahinaan bilang isang tao. Ito ay ang pagiging bukas natin na maunawaan ang ating sariling kakayahan at ang sariling gusto. Maraming salamat, Binibining Princess. Magaling ang pagkilala sa sarili ay nakikilala rin natin dito ang ating kalakasan at kahinaan bilang isang individual o bilang isang tao. So, alamin naman natin kung paano natin mauunawaan ang konsepto ng sexualidad at mga isyong may kinalaman dito. Ngayong aralin, tayo ay may mga layunin na gustong makamit pagkatapos ng ating talakayan ngayon. So, may tatlo tayong layunin sa talakayang ito. Sinong gustong magbasa? Ginoong Jeremy, pakibasa po. Matukoy at ipaliwanag ang kahulugan ng sexualidad. B. Maipahayag ang pagpapahalaga at respeto sa sexualidad. C. Makagawa ng malikaing poster o mensahe ukol sa sexualidad. So, maraming salamat. Maaari ka na pong umupo. So, may tatlo tayong layunin sa aralin na ito. Matukoy at maipaliwanag ang kahulugan ng sexualidad. So, sa aralin na ito, matutukoy natin kung ano nga ba ang sexualidad. Kung ano ba ang kahalagahan nito sa ating lipunan at kung paano natin ipapakita ang respeto sa sexualidad sa ibang tao. At ang pangatlo, kung makagawa tayo ng poster o mensahe na nagpapakita ng pagpapahalaga, ng respeto sa ating kapwa. Ano ang sarili ninyong pag-unawa or pagpapakahulugan sa sexualidad? Sinong gustong sumagot? Binibining Regine, sige po. Ang pag-unawa ko sa sexualidad ay tumulong sa kasalanan. Okay, tama. Ang sexualidad, sinasabi din natin na tumutukoy sa kasarian ng tao. Ito kung paano natin ipakita o iparamdam sa nakapaligid sa atin kung ano tayo bilang isang tao. So, sinasabi din dito na ang sexualidad ay tumutukoy sa kabuuang bahagi ng pagkatao kung paano mag-isip, makaramdam, kumikilos at nakikipagrelasyon bilang isang nilalang. So, ito yung kabuuan natin bilang isang tao. Kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo kumilos, at kung paano tayo makaramdam. Ito rin ay tumutukoy sa ating pakikipagrelasyon sa ibang tao. Naintindihan po? Okay. So, para maunawaan natin mabuti ang ating talakayan ngayon, babasahin ko sa inyo ang mga sitwasyon at susuriin natin kung alin
ng tamang pag-unawa sa sexualidad. Again, inuulit ko, tamang pag-unawa sa sexualidad. So, para sa unang sitwasyon, si Bea ay laging nagsasabi na bakla kasi kaya ganyan. Kapag may kaklase siyang hindi tumutugma sa tradisyonal na kasarian. Ano po ba ito? Masasabi natin tamang pag-unawa sa sexualidad o mali po? Mali. Kasi, imbis na unawain or maintindihan niya kung ano yung kasarian na pinapakita ng kanyang kaklase is dinidegrade niya pa o kinukutya niya pa. No? So, pangalawa, si Carlo ay marunong makinig kapag may kaibigang nagkukwento tungkol sa kanilang identity at hindi siya humuhusga. Tama. O bakit tama? Ano ang sarili ninyong pag-unawa or pagpapakahulugan sa sexualidad? Sinong gustong sumagot? Binibining Regine, sige po. Ang pag-unawa ko sa sexualidad ay tumulong sa kasarian ng sila. Okay, tama. Ang sexualidad, sinasabi rin natin na tumutukoy sa kasarian ng tao. Ito kung paano natin ipakita o iparamdam sa nakapaligid sa atin kung ano tayo bilang isang tao. So, sinasabi din dito na ang sexualidad ay tumutukoy sa kabuuang bahagi ng pagkatao kung paano mag-iisip, makaramdam, kumikilos, at nakikipagrelasyon bilang isang nilalang. So, ito yung kabuuan natin bilang isang tao. Kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo kumilos, at kung paano tayo makaramdam. Ito rin ay tumutukoy sa ating pakikipagrelasyon sa ibang tao. Naintindihan ko? Okay. So, para maunawaan natin mabuti ang ating talakayan ngayon, babasahin ko sa inyo ang mga sitwasyon at susuriin natin kung alin sa mga ito ang nagpapakita ng tamang pag-unawa sa sexualidad. Again, inuulit ko, tamang pag-unawa sa sexualidad. So, para sa unang sitwasyon, si Bea ay laging nagsasabi na bakla kasi kaya ganyan. Kapag may kaklase siyang hindi tumutugma sa tradisyonal na kasarian. Ano po ba ito? Masasabi natin tamang pag-unawa sa sexualidad o mali po? Mali. Kasi, imbis na unawain or maintindihan niya kung ano yung kasarian na pinapakita ng kanyang kaklase is dinidegrade niya pa o kinukutya niya pa. Sa pangalawang sitwasyon, si Carlo ay marunong makinig kapag may kaibigang nagkikwento tungkol sa kanilang identity at hindi siya humuhusga. Ano po ito? Tamang pag-unawa o hindi nauunawaan ng sexualidad? Okay. Tamang pag-unawa sa sexualidad. So, paano natin nasabi na tamang pag-unawa ito sa sexualidad? Ginoong Elmar. Kasi may respeto siya sa kapwa. Marunong siyang makinig. Okay. Tama. Dapat, kung may pag-unawa tayo sa sexualidad, marunong tayong rumespeto, makinig, at huwag husgahan ang ating kaibigan o kung sino mang taong nakapalibot sa atin. So, pangatlo, si Jessa ay naniniwala ang sexualidad ay natural na bahagi ng pagkatao at hindi dapat ikahiya. So, tamang pag-unawa sa sexualidad o maling pag-unawa? Tama? Tamang pag-unawa. So, bakit natin nasabing tamang pag-unawa? So, sinasabi na ang sexuality o ang sexualidad ay hindi natin dapat ikahiya. Kasi natural sa atin, di ba? Ngayon,
laganap na ang LGBTQ plus community. So, hindi natin ito dapat ikahiya. Pero, gamitin natin o maging ehemplo tayo sa tamang paraan para sa ibang tao. So, pang-apat, si Ken ay nagpo-post ng memes na nag-iinsulto sa pisikal na anyo at kasarian ng tao. Mali. Bakit natin nasabi, Ginoong Jeremy? Dahil si Ken ay nagpo-post ng memes na nag-iinsulto sa pisikal na anyo at kasarian. Sabi natin, maling pag-unawa sa sexualidad. Nang iinsulto. Paano natin nasabi na maling pag-unawa sa sexualidad? Anong pinakita ni Ken? Pang-iinsulto. Tama. Pang-iinsulto. Sige na, pwede ka na umuwi. So, para sa ikalimang sitwasyon, si Lisa ay nagbabahagi ng tamang impormasyon tungkol sa sexualidad sa kanyang mga kaibigan upang maiwasan ang maling akala. So, tamang pag-uunawa siya, di ba? Kasi nagsishare or ibinabahagi ni Lisa yung impormasyon or yung kaalaman niya sa ibang tao para maiwasan natin yung maling akala at maling pag-unawa patungkol sa sexualidad. So, sino-sino nga po ang nagpapakita kung naiintindihan natin ang mga sitwasyon? Sino-sino po yung nagpakita ng pag-unawa sa sexualidad? Sino pong gustong Sige po, Binibining Princess. Okay, si Carlo, si Jessa, at si Lisa. Bakit? Kasi ipinakita nila ang pagrespeto, ang pag-unawa, at pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa sexualidad. Magaling! Bakit hindi kabilang naman sina Bea at Ken? Sige po, Binibining Princess ulit. Dahil ang kanilang ipinakita ay mali po para sa ating kasalian. Okay. Tama din. Dahil mas namutawi sa kanila ang panghuhusga at panglalait sa ibang respeto, sa ibang tao, kaysa rumispeto sa pagkakaiba-iba ng kanilang kapwa. So, tama po yun. Ang tamang pag-unawa sa sexualidad ay maaaring makita or makikita sa paggalang sa sarili at sa kapwa. Kung ginagalang natin yung ating sarili, dapat igalang din natin yung kapwa. Di ba may golden rule nga tayo na kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Ganon din yung pagmamahal mo sa sarili. Kung minamahal mo yung sarili mo, dapat minamahal mo din yung kapwa mo. Naintindihan ko? Opo. So batay sa mga sitwasyon na tinalakay natin, ano ang katangian ng taong may tamang pag-unawa sa sexualidad? Sino po gustong sumagot? Ano yung nasabi natin kanina na tamang pag-uugali ng may pag-unawa sa sexualidad? Okay? Respeto sa bawat May respeto? Respeto sa bawat kasarian. Okay? Isa yon sa mga tamang pag-unawa or may tamang pag-unawa sa sexualidad, ang pagiging marespeto at pagbibigay halaga at hindi panglalait sa kapwa mo tao. So, tama? Sino po bang gustong dumagdag sa sinabi ni Jeremy? Anong tamang pag-uugali? Anong pag-uugali ang pinapakita ng may tamang pag
pag-unawa sa sexualidad? Sino pong gusto pang sumagot? Okay, wala na. Wala na pong gustong sumagot. Salamat sa cooperation at pagsagot. So, ano man ang maling pag-unawa? Ano naman ang maling pag-unawa sa sexualidad batay sa halimbawa? Kapag nanghuhusga ng lalaki o nanonood ng mga malalaswa. Ganon yun. Yun ang maling pag-unawa sa sexualidad dahil dapat hindi lang about sa kasarian. Dapat matuto rin tayong pahalagahan or maunawaan ang kahalagahan o magkaroon ng respeto sa sarili natin, maging sa kapwa natin tao. So, mahusay na sagutin niyo ang aking mga katanungan. Nakikita natin ang tamang pag-unawa sa sexualidad na hindi lamang tungkol sa kaalaman, kundi wastong pag-uugali at respeto sa bawat isa. So, para sa ating paglalapat ng kaalaman, ngayon naman, magsasagawa tayo ng isang aktibidad na tinatawag na sitwasyong totoo, tugon ko. So, hahatiin ko kayo. So, ilan kayo? 2, 5. So, may isang grupo na 3 at may isang grupo na 2. So, hahatiin ko kayo sa 2 grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng isang real-life scenario na may kaugnay sa issue ng sexualidad. May 2 tayong sitwasyon. Bilang na po para sa ating grupo. 1, 2, 1. So, maaari na po umupo dito ang 1 and sa likod naman po ang 2. Sige na po. So, para sa unang grupo, si Bea ay laging nagsasabi na bakla kasi ganyan. Kapag may kaklase siyang hindi tumutugma sa tradisyon na kasarian. So, para naman po sa pangalawang grupo, si Ken ay nagpo-post ng memes na nag-iinsulto sa pisikal na anyo at kasarian ng tao. So, gagawa kayo ng roleplay or maikling conversation about sa paano tayo tutugon or paano natin maitatama. So, dito kay Bea, paano natin maitatama yung pananaw o pag-unawa ni Bea about sa sexualidad. Ganon din kay Ken. Opo? So, mag-usap-usap na po kayo kung paano natin gagawin yung 1 minute, kahit 1 minuto lang na roleplay or conversation about sa sexuality. Yun po. So, ang pangalawang magpipresent ay ang group 2. Maaari na kayong magsimula. Jeremy, ang ginagawa mo, natawa ng tao dyan. Tingnan mo itong tao, tugas mo tignan. Kahit pa ganyan yan, pag mo naman ganyan, Ito. matuto ka rumispeto sa tao, lalo na kapag wala naman yung ginagawa sa atin. Paniniwala ko yan eh. Kahit na wala naman siyang ginagawa masama. Ganito ko yun. Kahit ganyan siya, huwag mong bigyan ng... huwag mong husgahan. Intindihan na lang natin siya kasi ganun siya. Lalo na kapag wala siyang ginagawa sa atin. Ganun pala yun. Kala ko, hindi mo naman mag-husga sa kapwa. Hindi rin ganun. Salamat at itinama mo ang aking opinion. Wala ka naman. Tawag mo na ako ulitin niya. Opo. Uy, Bea, kamusta? Ayos lang ito. Ito, nag-aaral pa din. Balita mo sa talaga tayo. Uy, hindi kasi nakapag-aaral. Ano yun? Hindi pa. Itingnan ni JC, ang lambot gumalaw. Bakla kasi kaya ganyan. Ilo, kung respeto naman. Sabi ko yun. Oo. Kaya nararamdaman din niya, ang hindi niya nasaktan. Basta bakla yan. Uy, Bea, kanina huwag na magsasabi ng ganyan. Katulad mo, may nararamdaman din niya. Sorry po. Sa kanya mag-sorry, at
okay lang, basta huwag mo na ulitin. Sige, ikaw kasi yung mga meron niya gumana. Ganun talaga ako eh. Pwede ba tayo maging magkaibigan sa kita mo kilala? Sige. Mamaya na lang, may pupuntahan pa ako eh. Ay, sige. So, ang unang magpipresent ay ang Group 1. So, maaari na kayong magsimula. So, ngayon, alam kong may naiintindihan na kayo sa ating talakayan. May naiintindihan po ba kayo? Opo. Naiintindihan nyo kung ano patungkol ang sexualidad. Ang tamang pag-unawa sa sexualidad, naiintindihan ko? Opo. So, doon na nagtatapos ang ating talakayan. Pero, may takdang aralin tayo. Ito ay ang paggawa ng poster making or slogan making na may mensahe tungkol sa natutuhan or pagkakaintindi nyo sa sexualidad. Naintindihan ko? Ano nga po yung takdang aralin natin? Poster making na pagpapakita ng pag-unawa sa sexualidad at tamang pagpapahulugan dito. So, para sa panapos na panalangin, tinatawagan ko Ginoong JC para manguna sa ating panalangin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Goodbye, class! Goodbye. Kita-kits sa susunod na aralin. Ingat kayo sa pag-uwi. Sige.